Maaaring may mga umaga na ang paggising ay hindi nangangahulugang pagmulat ng mga mata, kundi ang pagharap sa mabigat na katahimikan na dumidiin sa dibdib. Baka ganyan ang paggising mo ngayon, na ang isip ay puno ng mga alalahanin na hindi matahimik at ang puso mo'y nag-aalinlangan sa sarili nitong lakas. Hindi mo alam ang gagawin o kung aling landas ang tatahakin, ngunit narito ka ngayon. Hindi ito nagkataon lang. Hindi ito isang random na click. Ito ay isang banayad, halos hindi naririnig na tawag na nagdala sa iyo sa lugar na ito. Minsan, ang tila nagkataon lang ay, sa katotohanan, isang kanlungan na inihanda ng Diyos para sa isang kaluluwa na nasa bingit ng pagsuko. Huminto ka sandali at damhin ang iyong paghinga. Pansinin kung paano pumapasok ang hangin, kung paano ito lumalabas, at sa ritmo na iyon, damhin mo ang isang bagay na mas malalim, ang buhay mismo na nasa loob mo pa rin. Ang simpleng katotohanan na iyon ay isang patotoo na. Hindi ka nalimutan, hindi ka pinabayaan. Ang parehong Diyos na nagbigay sa iyo ng hininga ng buhay ay bumubulong pa rin sa umagang ito. Huwag kang matakot dahil ako'y kasama mo. Marahil ay hindi mo ito maramdaman, marahil ay hindi mo ito nakikita, ngunit ang kanyang presensya ay hindi nakasalalay sa kung ano ang nararanasan ng iyong mga pandama. Ang kanyang pangako ay mas matatag kaysa sa iyong mga emosyon, mas matatag kaysa sa iyong mga pagdududa, mas totoo kaysa sa iyong pagkabalisa. Ang Isaiah 41:10 ay hindi isang nakahiwalay na talata. Ito ay isang walang hanggang mensahe na naglalakbay sa mga siglo upang marating ka ngayon mismo. Para bang ang Diyos mismo ang yumuko at nagsasalita ng direkta sa iyong pagod na puso. Huwag kang matakot, huwag kang masiraan ng loob. Ako ang iyong lakas, ang iyong tulong at ang iyong suporta. Naiisip mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ang lumikha ng universo ay hindi ka tinitingnan mula sa malayo, kundi yumuyuko sa iyo, hinahawakan ng iyong kamay at binubuhat ka sa eksaktong sandali na pakiramdam mo ay babagsak ka na. Iyan ang diwa ng panalangin ito. Hindi ito teorya, hindi ito walang kabuluhang tula. Ito ay isang tunay na pagtatagpo sa pagitan ng iyong kahinaan at ng hindi matinag na lakas ng Diyos. Ngayon, ang panalangin ito ay para sa iyo na ngumingiti sa labas, ngunit nagdurugo sa loob. Para sa iyo na ginagampanan ng iyong mga responsibilidad, ngunit tahimik na nag-iisip, hindi ko na kaya. Para sa iyo na nanalangin kagabi ng walang salita, tanging luha lamang at nakatulog na naghihintay ng isang senyal. Ang video na ito ay ang senyal na iyon. Ito ang iyong kanlungan. Ang espasyong ito ay ang iyong lihim na silid, kung saan maaari mong pigilan ang ingay, kung saan maaari mong isantabi ang mga pangangailangan at magpahinga lamang sa banal na pangako. Ako'y kasama mo. Habang nakikinig ka, hayaan ang mga salitang ito na hindi lamang tunog. Hayaan silang maging kasama, tulad ng isang hindi nakikitang yakap na bumabalot sa iyong pagod na balikat, tulad ng isang boses na pumapasok sa kaibuturan ng iyong pinakamadilim na mga kaisipan, and tulad ng isang mahinang ilaw na nagsisimulang bumukas sa bukang liwayway ng iyong kaluluwa. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat ngayon. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat ngayon. Kailangan mo lang magbigay ng puwang kahit ang pinakamaliit at hayaan ang boses ng Diyos na magsalita sa iyo. Kung narating mo ito, hindi ito walang kabuluhan. Alam ng langit na kailangan mo ang sandaling ito. At ngayon, habang magkasama tayo, hayaan ang katotohanan ng Isaiah 41:10 na maging matatag na lupa sa ilalim ng iyong mga paa. Huwag kang matakot, hindi ka nag-iisa. Ang panalangin ito ang magiging iyong kanlungan at ang araw na ito, kahit na hindi pa ito mukhang ganoon, ay susuportahan ng isang pangako na mas malaki kaysa sa anumang takot. May mga araw na ang takot ay hindi dumarating sa anyo ng sigaw, pagkabigla o malalaking bagyo. Dumarating ito ng tahimik.
Tulad ng isang anino na dahan-dahang gumagapang at sumasama sa iyo sa bawat pag-iisip. Ito ang takot na walang ibang nakakakita dahil sa labas ay ngumingiti ka, nagtatrabaho, ginagawa ang mga dapat gawin, ngunit sa loob ay may hindi nakikitang paralysis. Ito ang buhol sa iyong tiyan paggising mo. Ito ang patuloy na pagdududa na paulit-ulit na nagsasabi, hindi mo kaya. Ito ang pakiramdam na kahit naniniwala ang lahat na okay ka, alam mo na nakikipaglaban ka sa isang labanan sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Ang Isaias 41:10 ay nagsisimula sa isang parirala na sa parehong oras ay isang utos at isang yakap, huwag kang matakot. Hindi ito sinabi ng Diyos tulad ng isang general na humihingi ng pagsunod, kundi tulad ng isang ama na yumuyuko upang hawakan ang kanyang nanginginig na anak. Ang huwag kang matakot ay hindi kawalang pakiramdam, hindi ito kawalang bahala. Ito ay isang paalala na ang takot ay maaaring sumigaw, ngunit wala itong huling salita. Ito ay isang bulong na sumisira sa kasinungalingan na nag-iisa ka sa iyong laban. Isipin mo ito, hindi nawawala ang takot dahil lang sa binabaliwala mo ito. Nagbabago ang takot kapag hinaharap ito ng isang mas malakas na boses. At ang boses ng Diyos ay laging mas malakas kaysa sa mga pag-iisip na nagpaparatang sa iyo. Huwag kang matakot dahil ako'y kasama mo. Hindi ito payo, ito ay isang katiyakan. Hindi ito tungkol sa kung ano ang nararamdaman mo sa sandaling ito, kundi tungkol sa katotohanan na sumusuporta sa iyong kaluluwa kahit na hindi mo ito nararamdaman. Marahil ay nanginginig ang iyong isip ngayon, ngunit ang iyong espiritu ay maaaring maalala, ang Diyos ay kasama ko. Ulitin ang mga salitang iyon ng tahimik, hindi bilang isang walang kabuluhang ritual, kundi bilang isang taong kumakapit sa isang salbabida sa gitna ng dagat. Sa bawat pagbigkas mo nito, ang iyong puso ay mas nagbubukas sa kanlungan na siya lamang ang makapagbibigay. Maaaring magpumilit ang pagkabalisa, ngunit humihina ang boses nito kapag ang pangako ng Diyos ay tumataas sa loob mo. Isipin ang isang maliit na bata sa dilim. Ang kanyang takot ay totoo, ngunit kapag hinawakan siya ng kamay ng Ama, hindi agad nawawala ang takot. Ang nagbabago ay ang katiyakan na hindi siya nag-iisa. Iyan ang pagkakaiba na nais ng Isaias 41:10 na itanim sa iyo. Maaring nandoon ang takot, ngunit ang presensya ng Diyos ay ginagawa itong isang bulong na walang kapangyarihan. At kahit na manatili ang anino sa loob ng ilang sandali, nagsisimula ng makilala ng iyong kaluluwa na ang liwanag ay naroroon na. Sa sandaling ito, habang humihinga ka ng dahan-dahan, hayaan ang mga salitang ito na manatili sa iyong kalooban. Ako'y kasama mo. Hindi ito sinasabi ng isang malayong tao, sinasabi ito ng siya na bumuo sa iyo, na alam ang bawat sulok ng iyong kasaysayan at nangako na hindi ka bibitawan. Ang takot ay maaaring magbalat kayo bilang lohika, pagdududa, katahimikan, ngunit sa harap ng walang hanggang pangako ng Diyos, wala itong kinabukasan. Ngayon, kahit na nanginginig ang iyong isip, ang iyong kaluluwa ay maaaring magpahinga sa isang hindi nagbabagong katotohanan. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. May mga sandali na ang katawan ay nagigising, ngunit ang kaluluwa ay nananatiling nakahiga sa kama. Ang mga balikat ay mabigat, ang isip ay nagkalkula ng mga lakas na hindi dumarating, at ang puso na lumaban kahapon ay tila walang mahanap na suporta ngayon. Sa tahimik na hangganan na yon, sa pagitan ng pagtulog at paggising, isang parirala ang dahan-dahang pumapasok tulad ng liwanag na dumadaan sa isang bitak, palalakasin kita. Hindi ito isang hiling, hindi ito isang posibilidad. Ito ay isang pangako na sinabi ng siya na alam ang buong mapa ng iyong mga araw. Kapag ang kalooban ay humihina at ang mga pag-iisip ay naguguluhan, ang salitang ito ay hindi nagtutulak o humihingi. Ito ay sumasama, sumusuporta, yumayakap mula sa loob. Ang palalakasin kita ay hindi nangangahulugang
walang pagod, kundi ang pagod ay hindi magkakaroon ng huling eksena. Ang lakas ng Diyos ay hindi dumarating bilang isang malakas na ingay, dumarating ito bilang isang tahimik na agos na nang walang pagmamadali ay nagsisimulang punan ng mga walang laman. Ito ang uri ng lakas na hindi hinahamak ang iyong kahinaan, kundi isinasama ito sa isang mas malawak na tela ng kahulugan. Tulad ng isang taong naglalagay ng matatag na tabla sa ilalim ng isang gumagapang na tulay, ang pangako ay nagiging panloob na istruktura. Maaaring pareho ang araw, ngunit nagbabago ang suporta. Ang landas ay maaaring hindi agad magbukas, ngunit ang kaluluwa ay hindi na lumalakad ng nakayapak. Sa kaibuturan, may isang bagay sa katawan na nakakaintindi sa wika na ito. Ang puso ay inaayos ang ritmo nito kapag nakikinig ang isip sa isang tiyak na boses. Kinikilala ng nervous system ang mga senyalis ng proteksyon at nagpapahinga ng kaunti mula sa buhol na mahigpit na nakatali. Hindi ito tungkol sa pagpilit sa mga makinang na pag-iisip o pagtanggi sa sakit. Ito ay tungkol sa pagpayag sa isang katiyakan na mas matanda kaysa sa takot na gawin ang mabagal at tapat na gawain nito. Ang palalakasin kita ay gumagana bilang isang katotohanan na bumababa sa bawat bahagi ng iyong pagkatao. Una itong pinapatahimik ang ingay, pagkatapos ay inaayos ang mga hakbang, at pagkatapos ay nag-iilaw ng isang kislap ng pag-asa na hindi mo alam na natitira pa. May mga araw na ang lakas ay mas katulad ng pananatili kaysa sa pananakop. Manatili sa kabutihan kapag ang shortcut ay tila kaakit-akit. Manatili sa pananampalataya kapag hindi dumarating ang sagot. Manatili sa kabaitan kapag ang kaluluwa ay naghahanap ng katigasan. Ang pangako ay kumakapit sa iyo mula sa loob at nagpapaalala sa iyo na hindi ka lamang iyong pagod o iyong mga limitasyon o ang pakiramdam na naiwan ka. Ikaw ay isang taong sinusuportahan. Ikaw ay isang taong binibisita ng isang lakas na hindi nauubos. At kahit na ang isip ay nagkalkula ng mga katapusan, ang Diyos ay nagsasalita sa hinaharap, palalakasin kita. Mayroon ding lakas na hindi napapansin mula sa labas, ang lakas ng isang taong patuloy na nagmamahal kahit na walang laman ang mga kamay, ang lakas ng isang taong muling sumusubok kahit na ang takot ay nangangagat sa kanyang mga takong, ang lakas ng isang taong pumipili ng kababaang loob kapag ang sugat ay humihingi ng pagmamataas. Ang tahimik na lakas na iyon ay hindi gumagawa ng ingay sa kasaysayan, ngunit sinusuportahan nito ang buong mga kasaysayan. Kapag inilalagay ni Isaias ang pangako na ito sa iyong mga tainga, binibigyan niya ang kaluluwa ng isang hindi nakikitang suporta. Hindi mo kailangang patunayan ang anuman upang maging karapat-dapat dito. Ang lakas ng Diyos ay hindi binibili, ito ay tinatanggap. At sa pagtanggap nito may isang bagay sa iyong pagkakakilanlan na muling nakakahanap ng pangalan nito. Anak na lalaki, anak na babae, minamahal, minamahal. Maaring patuloy na magpakita ng parehong mga pangangailangan ang araw, ngunit nagbabago ang paraan ng pagharap mo sa mga ito. Ang paghinga ay nagiging mas malalim, ang pag-iisip ay nagiging mas malinaw, ang tibok ng puso ay hindi na masyadong magulo. Ang emosyon ay nandoon pa rin, ngunit hindi na ito ang nangunguna. Ang pangako ay gumaganap bilang isang banayad na angkla. Hindi ka nito pinipilit na manatiling walang galaw. Nagpapaalala ito sa iyo na hindi ka mawawala sa agos. Kapag sinabi ng pagod na hindi mo kaya, ang pangako ay sasagot ng hindi ka nag-iisa. At sa pag-uusap na iyon, dahan-dahan, ang kaluluwa ay nakakahanap ng puwang, nakakahanap ng isang matatag na hangganan kung saan maaaring magpahinga ang pag-asa. Ang palalakasin kita ay nangangahulugan din na magkakaroon ng biyaya para sa partikular na araw na ito, hindi para sa takot mo bukas o para sa panghihinayang mo kahapon.
Ang banal na lakas ay eksakto. Dumarating ito sa tamang sukat para sa bahagi na kailangan mong lakarin. Kung kailangan mong dumaan sa isang madilim na silid, magkakaroon ng liwanag para sa silid na iyon. Kung kailangan mong maghintay, magkakaroon ng pasensya para sa paghihintay na iyon. Kung kailangan mong bumitaw, magkakaroon ng kapakumbabaan para sa kilos na iyon. Hindi lahat ay maaayos ng sabay-sabay, ngunit kung ano ang kailangan ngayon ay ibibigay. Iyan ang luhika ng langit, paglalaan sa tamang oras, sapat na tulong, patuloy na suporta. At kapag dumating ang marupok na oras, kung saan ang lahat ay tila labis, ang pangako ay hindi tumataas ang boses, nananatili ito. Nananatili ito tulad ng isang bukas na kamay, tulad ng isang upuan na inihanda, tulad ng isang baso ng tubig sa bedside table. Ang isang kanlungan ay hindi tumatakbo. Ang isang kanlungan ay naghihintay. Ganyan maghintay ang Diyos sa kanyang salita, na may katiyakan na hindi nag-e-expire at may kabaitan na hindi nauubos. Palalakasin kita. Habang nananahan ng pariralang ito, ang kaluluwa ay natututo ng isang bagong ritmo, isang bagong paraan ng paglalakad sa loob. Alam na ang lakas na sumusuporta dito ay hindi nagmumula sa sarili nitong tibok, kundi mula sa tapat na puso ng Siya na hindi nabibigo. Ang kawalan ng katiyakan ay isang teritoryo na nakakapagod sa kaluluwa. Ang hindi pag-alam kung anong desisyon ang gagawin, anong pinto ang bubuksan, anong landas ang pipiliin, ay maaaring kasing sakit ng isang nakikitang sugat. May mga gabi na inuulit mo ang bawat posibilidad sa iyong isip, sinusubukang kalkulahin kung ano ang pinakamahusay na pagpipilian, ngunit walang tila sigurado. At pagkatapos ay lumitaw ang hindi komportabling katahimikan, ang tila kawalan na pakiramdam mo ay walang sagot. Natahimik ang Diyos habang ikaw ay nagdarasal. Gayunpaman, paano kung ang katahimikan na iyon ay hindi pagpapabaya kundi direksyon? Paano kung sa halip na kawalan, ito ay ang pinakabanayad na paraan ng paggabay sa iyo upang hindi ka magmadali? Ang Isaiah 41:10 ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi lamang nangangako sa atin ng lakas, kundi nagpapatunay din ng may kabaitan at autoridad. Tutulungan kita. Ang tulong na iyon ay hindi laging nangangahulugang agad niyang bubuksan ang pintuan na matagal mo nang hinihintay o naaayusin niya ang lahat ng mga piraso ayon sa iyong oras. Ang kanyang tulong sa maraming pagkakataon ay nagpapakita bilang kapayapaan sa gitna ng bagyo, bilang kalmado kapag ang lahat sa paligid mo ay humihingi ng pagmamadali, bilang isang bulong sa gitna ng napakaraming ingay. Marahil ay naghanap ka ng agarang sagot at hindi ito dumating. Baka umiyak ka para sa isang malinaw na sinyal at nakakita ka lamang ng katahimikan. Ngunit gayunpaman, ang katahimikan na iyon ay maaaring puno ng banal na direksyon. Ang tulong ng Diyos ay hindi laging nagbabago ng sitwasyon ng nakikita, ngunit palagi niyang binabago ang iyong kalooban upang harapin mo ang dati ay tila imposible. Huminto ka sandali at isipin, ilang beses sa nakaraan na naramdaman mong nawawala ka at walang paglabas, at gayunpaman, may isang bagay sa isang paraan na hindi mo maipaliwanag na sumuporta sa iyo. Iyon ang kanyang tulong. Iyon ang Diyos na humawak sa iyong kamay sa eksaktong sandali upang maiwasan kang mahulog ng mas malalim. At ngayon ay muli niyang inuulit sa iyo, tutulungan kita. Bago ka magpatuloy sa susunod na hakbang, bago ka magmadali sa isang desisyon dahil sa takot o pagkabalisa, gawin mo itong pahayag bilang iyong tahimik na panalangin. Gabayan mo ako, Panginoon. Ayokong magpatuloy nang wala ka. Dahil higit sa mabilis na sagot, ang kailangan ng iyong puso ay ang lumakad sa tamang direksyon. At ang direksyon na iyon ay laging nagmumula sa kanyang boses. Kapag minamadali ka ng mundo, inaanyayahan ka ng Diyos na huminto.
Kapag kinakain ka ng pagdududa, pinapaalalahanan ka ng Diyos na ang kanyang tulong ay hindi nabibigo. At kapag pakiramdam mo ay wala ka ng kalinawan, nag-aalok siya sa iyo ng isang bagay na mas mahusay kaysa sa isang mapa. Nag-aalok siya ng kanyang presensya. At ang presensya na iyon ay sapat na upang paliwanagin kahit ang pinakamadilim na landas. May mga taong nag-iisip na ang Diyos ay isang malayong tagamasid, isang taong nanonood mula sa langit nang hindi nakikisali sa mga detalye ng buhay ng tao. Ngunit sinisira ng Isaias 41:10 ang ideyang iyon. Hindi ito nagsasalita tungkol sa isang malayong Diyos, kundi tungkol sa isang malapit na Ama na sumusuporta sa kanyang kamay sa isang taong malapit ng mahulog. Sinasabi nito, "Ikaw ay aking susuportahan ng kanang kamay ng aking katuwiran." At ang imahe na iyon ay hindi walang kabuluhang tula. Ito ay isang spiritual na katotohanan na nagbabago sa lahat. Isipin ang pagkakaiba sa pagitan ng pagmamasid at pagsuporta. Ang pagmamasid ay ang pananatili sa gilid, pagiging saksi sa nangyayari. Ang pagsuporta ay ang pakikisali, ang paglapit ng husto upang ang iyong lakas ay maging suporta para sa iba. Iyan ang ginagawa ng Diyos sa iyo. Hindi siya nanunood lamang sa iyong mga pakikipaglaban mula sa malayo. Inaabot niya ang kanyang kamay, matatag at sigurado, upang hindi ka matisod sa pinakamadilim na bahagi ng iyong landas. Isipin ang isang ama na nakikita ang kanyang anak na natutong maglakad. Hindi niya ito iniiwan ng mag-isa sa harap ng panganib na mahulog. Sinasamahan niya ito, ginagabayan, at kapag naramdaman niyang humihina ang mga hakbang ng bata, hinahawakan ng kanyang kamay ito ng malumanay ngunit matatag. Ganyan ang Diyos sa iyo kahit na nag-aalinlangan ka, kahit na ang iyong mga hakbang ay tila marupok, ang kanyang kamay ang iyong seguridad. At habang naniniwala kang naglalakad ka ng mag-isa, sa katotohanan ay may isang hindi nakikitang lakas na sumusuporta sa iyo sa bawat sandali. Ang kanang kamay ng katuwiran ay hindi lamang isang simbolo, ito ay isang paalala na ang kamay ng Diyos ay kumikilos ng may katapatan. Hindi ito sumusuporta ng may kawalang bahala, sumusuporta ito ng may katuwiran, katotohanan at layunin. Ang kamay na iyon ay hindi napapagod, hindi humihina, hindi umaatras. At kahit na hindi mo ito laging nararamdaman, hindi ito kailanman nawala. Laging handang bumangon ka kapag nanginginig ang iyong mga tuhod. Isipin sandali ang eksenang ito. Ikaw, sa gitna ng iyong pagod, nakaluhod ng tahimik, walang salita para manalangin. At bigla isang matatag, mainit, siguradong kamay ang inaabot sa iyo. Ang kamay na iyon ay hindi ka inuusig, hindi ka sinasaway, hindi ka hinahatulan. Ito ay nagbubuhat lamang sa iyo. Sinusuportahan ka lamang nito. Iyan ang kilos na naglalarawan sa diwa ng Isaias 41:10. Isang Diyos na hindi nananatili sa malayo, kundi bumababa sa kung nasaan ka upang paalalahanan ka. Huwag kang matakot, sinusuportahan kita. Iyan ang katotohanan na maaaring magbago sa iyong araw ngayon. Hindi mahalaga kung gaano ka kahina o gaano ka walang katiyakan ang hinaharap. Kung ang kanyang kamay ay nasa iyo, walang anino o pagbagsak na makasisira sa iyo. Dahil habang ang iba ay nagmamasid, siya ay sumusuporta. Habang ang iba ay lumalayo, siya ay nananatili. At habang nauubos ang iyong lakas, ang kanyang kanang kamay ay nagpapaalala sa iyo na mayroon pang landas na tatahakin. Dahil hindi ka naglalakad ng mag-isa, naglalakad ka ng may suporta. Sa maraming pagkakataon, ang panalangin ay nagiging huling pagpipilian. Dumarating tayo dito kapag ang mga pagsubok ng tao ay nauubos na, kapag ang mga pinto ay nagsara na, kapag ang lakas ay hindi na sapat. Ngunit ang Isaias 41:10 ay nagpapakita ng isa pang dimensyon. Ang panalangin ay hindi idinisenyo upang maging katapusan ng isang sirang landas, kundi ang simula ng isang ligtas na landas. Ito ang unang kanlungan, hindi ang emergency exit.
Ang pag-iisip sa panalangin bilang unang kanlungan ay nagbabago ng paraan ng pagharap natin sa mga araw. Hindi ito paghihintay hanggang sa lumaki ang takot bago ka manalangin. Ito ay ang pagpasok sa presensya ng Diyos bago sumiklab ang bagyo. Hindi ito pagtakbo upang hanapin ang kanyang kamay kapag malapit na tayong mahulog. Ito ay ang paglalakad na sinusuportahan ng kanyang kamay mula sa simula. Ang panalangin ay ang lihim na lugar kung saan maaaring huminga ang kaluluwa bago ito masuffocate, kung saan ang mga luha ay nakakahanap ng kahulugan bago maging desperasyon, kung saan ang pag-asa ay muling sumisikat bago sakupin ng kawalang pag-asa ang puso. Kapag sinabi ng Diyos na huwag kang matakot dahil ako'y kasama mo, binubuksan niya ang pintuan ng panloob na kanlungan na iyon, isang espasyo na hindi nakikita, ngunit totoo. Ito ay tulad ng isang tahimik na silid sa gitna ng isang lungsod na puno ng ingay, isang sagradong sulok kung saan maaaring magpahinga ang iyong kaluluwa anuman ang mangyari sa labas. Pumasok ka doon hindi kapag wala ng iba pang paraan, kundi bilang unang kilos ng araw, bilang unang aksyon sa paggising, bilang unang pag-iisip bago ang anumang iba pa. Ang Isaiah 41:10 ay nagiging susi na nagbubukas sa lihim na silid na iyon. Huwag kang masiraan ng loob dahil ako ang iyong Diyos na nagbibigay sa iyo ng lakas. Sa mga salitang iyon, ang pagod ay nakakahanap ng pahinga, ang nalilito ay nakakahanap ng direksyon, ang natatakot ay nakakahanap ng kapayapaan, ang panalangin ay hindi isang desperadong sigaw sa huling minuto, ito ay isang patuloy na bulong na sumasama sa bawat hakbang. Ito ay isang ilalim ng lupa na ilog na dumadaloy ng tahimik kahit na ang lahat sa ibabaw ay tila tuyo. Isipin ang pagkakaiba sa pagitan ng isang manlalakbay na naghahanap lamang ng kanlungan kapag nabigla siya sa bagyo at ng isang mayroon ng handang lugar kung saan maaaring magpahinga bawat gabi. Iyan ang imbitasyon ng Diyos. Ang panalangin ay hindi para ipa-improvise sa desperasyon. Ito ay para maging isang ugali ng tiwala, isang rutina ng kaluluwa, ang unang kanlungan sa bawat araw. At kapag nagpasya kang tumakbo muna sa Diyos, sa halip na tumakbo sa takot, nagbabago ang lahat. Ang puso ay nakakahanap ng isang bagong ritmo, ang isip ay kumakalma, ang katawan ay tumitigil sa pamumuhay sa patuloy na alerto. Dahil ang panalangin ay hindi lamang isang aktibidad, ito ay isang pagtatagpo sa Siya na sumusuporta sa universo at sa parehong oras ay sumusuporta sa iyong mga hakbang. Hindi ito isang mekanikal na kilos, ito ay isang buhay na kanlungan. At ang sinumang nananahan doon, kahit na nanginginig ang mundo, ay laging makakahanap ng pahinga sa katiyakan na hindi siya naglalakad ng mag-isa. May isang panahon sa buhay kung saan tila walang nagbabago. Nananalangin ka, naghihintay, nagtitiwala, ngunit ang mga sitwasyon ay nananatiling pareho. Ang langit ay tila tahimik, at ang iyong puso ay nagsisimulang magtanong kung talagang narinig ka ng Diyos. Ito ang mga panahon kung saan ang pananampalataya ay sinusubok sa hindi nakikita, sa hindi pa namumulaklak. Ngunit doon, sa tila kawalan na iyon, ang Diyos ay kumikilos na. Bawat luha na ibinuhos mo, bawat buntong hininga na tila nawawala sa hangin, bawat salita na hindi mo mabigkas ngunit isinigaw ng iyong kaluluwa ng tahimik ay hindi nananatiling walang sagot. Ang Biblia ay nagpapaalala sa atin na inilalagay niya ang mga luha ng kanyang mga anak bilang mga walang kayamanan. Sinserong panalangin ang nasasayang. Walang binhi ng pananampalataya ang nananatiling baog. Kahit na hindi nakikita ng iyong mga mata ang paggalaw, kahit na sinasabi ng iyong lohika na ang lahat ay huminto, ang puso ng Diyos ay patuloy na nagtatrabaho sa kaibuturan kung saan hindi mo pa nakikita. Ang paghihintay ay hindi kailanman nasasayang na oras. Ito ay isang espasyo
kung saan hinuhubog ng Diyos ang iyong karakter, pinalalakas ang iyong tiwala, at inihahanda ang lupain para sa hindi mo pa naiintindihan. Tulad ng binhi na nakabaon sa lupa na tila walang buhay, ngunit sa lihim ay binabasag nito ang balat nito upang tumubo. Ganon din ang iyong panalangin ay sumisibol sa lupain ng hindi nakikita. Nakikita mo ang katahimikan, ngunit ang langit ay nakikita ang paghahanda. Nakikita mo ang pagkaantala, ngunit nakikita ng Diyos ang pagkahinog. Ang sa tingin mo ay isang walang katapusang paghinto ngayon ay magiging isang perpektong tela ng layunin bukas. Ang Diyos ay hindi nahuhuli. Ang Diyos ay nagsisynchronize. Ang kanyang oras ay hindi kailanman dumarating ng maaga o huli. Dumarating ito kapag ang iyong puso at ang kanyang mga plano ay nagtagpo sa eksaktong punto. Samantala, ang pananampalataya ay ang tulay na sumusuporta sa iyong kaluluwa sa pagitan ng iyong hinihingi at ng iyong matatanggap. Tandaan na ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan. Ito ay diskarte. Hindi ito nangangahulugang kawalan ng interes. Nangangahulugan ito na siya ay kumikilos ng higit pa sa iyong mga pandama. Sa mga sandali na pakiramdam mo ay walang nagbabago, sa katotohanan, ang lahat ay gumagalaw sa langit para sa iyong kapakanan. Kapag lumingon ka, mauunawaan mo na ang oras ng paghihintay ay isang lihim na paggawaan kung saan ang Diyos ay nagtatrabaho kasama mo at para sa iyo. At matutuklasan mo na hindi ka kailanman tumigil, kundi inihahanda. Dahil sa bawat segundo ng tila katahimikan na iyon, ang kanyang boses ay nananatiling buhay sa pangako. Huwag kang matakot dahil ako'y kasama mo. Huwag kang masiraan ng loob dahil ako ang iyong Diyos. Tutulungan kitang lagi, susuportahan kitang lagi ng kanang kamay ng aking katuwiran. Iyan ang nakatagong patotoo na kailangang maalala ng iyong kaluluwa ngayon. Kahit na nakikita mo lamang ang paghihintay, isinusulat na ng langit ang iyong sagot. Ang Isaias 41:10 ay hindi lamang isang talata na dapat isaulo. Ito ay isang pangako na nagiging laman sa puso ng sinumang tumatanggap nito. Ito ay isang kanlungan, isang boses na nagpapatahimik, isang paalala na ang takot ay walang autoridad sa iyong buhay. Dahil ang walang hanggang Diyos ay naglalakad sa tabi mo. Kung saan ang pagod ay nagbabanta, siya ay nagpapalakas. Kung saan ang kawalan ng katiyakan ay nagpapagulo, siya ay gumagabay. Kung saan ang kalungkutan ay dumidiin, siya ay sumusuporta sa kanyang kamay. Ngayon ay maaari kang umalis sa pagtatagpo na ito na may katiyakan na hindi ka pinabayaan. Ang iyong puso ay maaaring magising ng may pagdududa, may sugat, may matagal na katahimikan. Ngunit ang boses ng Diyos ay nananatiling tapat. Huwag kang matakot dahil ako'y kasama mo. Iyan ang sinyal na hinihintay ng iyong kaluluwa upang simulan ang araw na ito ng nakatayo, na may panibagong pananampalataya at may nagniningas na pag-asa. Isipin kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay nang alam na ang bawat hakbang mo ay may kasama. Na kahit matisod ka, may kamay na nagbubuhat sa iyo. Na kahit na ang lahat sa paligid ay tila hindi matatag, may isang lakas na hindi nauubos. Iyan ang pamana na ibinibigay sa iyo ng Diyos sa talatang ito. Ang kanyang patuloy na presensya, ang kanyang permanenteng tulong, ang kanyang hindi matitinag na pag-ibig. Ang puso ay maaaring manginig, ang isip ay maaaring mag-alinlangan, ang mga sitwasyon ay maaaring dumilim, ngunit wala sa mga ito ang nagbibigay kahulugan sa iyong kapalaran. Ang nagbibigay kahulugan dito ay ang matatag at walang hanggang boses ng iyong Ama. Palalakasin kita, tutulungan kita, susuportahan kita ng kanang kamay ng aking katuwiran. Ang boses na iyon ng iyong angkla, ang iyong kanlungan at ang iyong tagumpay. Sa pagtatapos ng sandali ng panalangin ito, dalhin ng iyong kaluluwa ang isang simpleng ngunit makapangyarihang pahayag. Ngayon ay sumasandal ako sa kamay ng Diyos.
Iyan ang magiging iyong lakas, iyong kapayapaan at iyong pag-asa. Dahil ang Diyos na nagsalita ng pangako na ito ay hindi nagbabago at ang sinabi niya ay nananatili. At kung magpasya ka ngayon na yakapin ang salitang ito bilang katotohanan, ang bawat hakbang na gagawin mo ay susuportahan ng Siya na hindi kailanman nabibigo.